yung high heels eh. Bawal yung kasi nagiging ngayon sa sa floor, parang ina-attract mo yung attention ng lalaki, parang gano'n, no? Mm-mm. Tapos, nangahigpit daw sa kanilang mga suso. So, ang in-equate ni Bes yan as using bra. So, that time, may implication na against sa paggamit ng bra. Kasi nga daw, pang higpit daw yan eh. Ganon, para push up, ganon. Pang tawag pansin pa rin. Ganon. Ah, Eh, yung bra, ano eh, oh, pang-support yan eh, tsaka Wait lang. protection. 'Di ba? Try nyo kasi ah. hindi naman kasi siya nagbabra, kaya hindi niya yun, naintindihan. Ang alam Grabe niya, ah. yung nasa Bible. Kasi ang alam niya Yung na nasa bra, Bible, yun ang mm, yun ang purpose ng mga babae noon para oo. ihigpit, magkaroon ng cleavage. Ngayon, meron pang isa, ansat, yung magbubunot ng nagsi-shape ng kilay. Oo. Mm-mm. Minamak niya pa nga yun eh. Ginagano. Yun, kumbaga parang nasasaktan. Ganon. Tapos lumipat Talaga. sa kilikili. Lumipat sa kilikili. Yun. So, parang gumunguwi na gano'n. Na nagpupunot ng kilikili. So, ibig sabihin, nung time na yon bawal mag-ahit at magbunot ng kilikili. Yung doktrina na yun. Ewan ko kung hindi nyo tatanggapin. Kung kayo ay naanib ng year 2003 pababa, yun ang doktrinang napakinggan nyo. Paano i-handle yung meron kang karelasyon na MCGI. Kung mga may experience kami na nasa loob kami ng MCGI, ang unang-una kasi talaga is kakainin yung oras nyo ng MCGI. That's without a doubt, no? Ang daming pagkakatipon. Medyo naintindihan ko sa side ni Saling Pusa kasi hindi siya naging MCGI na. So, ikaw pag MCGI ka, meron kaming tatlong pagkakatipon. Yun yung prayer meeting, pasalamat, tsaka yung worship service. Other than that, meron pa kaming mga SK. Ewan ko kung may SK pa ngayon. Hindi ko na kasi matandaan kung may SK pa eh. So, meron pa kaming yung community prayers. Kung natatandaan ng mga MCGI dyan, no, meron talagang attendance. No? Isusulat mo doon yung attendance mo na dumalo ka. So, yun, ikaw, MCGI ka, hindi katulad kasi kami, mostly no, ng mga Katoliko na attend sa simbahan. Sorry alam ko ano ka. Attend ka sa simbahan, tapos wala lang, no? So kami, pagka dumalo ka at talagang panatik ka na MCGI, yan dun talaga yung attention mo. Kahit walang nagbabantay sa'yo, ipofocus mo yung attention mo. Talagang kakainin yung oras. Tapos let's say, nagdatrabaho ka ng weekdays, imi-make up mo yun. Ang tawag sa side namin, make up eh. Ang tawag ata sa Pilipinas, viewing, no? So sa amin, imi-make up namin yun. Anong ibig sabihin nun? Sabado at Linggo, yung mga na-miss namin, dun namin panonoodin. So ang unang-unang mawawala sa inyo pag kayo ay may karelasyon na MCGI is oras, no? Susunod na na mawawala sa inyo is yung financial. Unang-unang maapektuhan 'yan. Susunod na maapektuhan kasi meron kaming maraming abuluyan. Yon. Ayun, baka si Spatch baka may na-miss ako. Ikaw nga. Yun, Yun yun lang. lang. Yun pa lang naalala mo. Sige, siguro dagdagan na lang natin, no? So, anong i-expect? Sa una, slight change. Yung gradual change kasi yan, hindi naman yan kaagad-agad, ano? Ang changes na mararanasan nyo ay yung dynamics ng relationship nyo. Ibig sabihin, how your relationship works. Kung halimbawa, dati ay bago kayo magplano or mag magkasundo sa isang activity, pag nagkaroon ka ng relationship na member ng MCGI, hindi ka agad yan magsasay ng yes or no. Most likely, sabihin mo na yan, tatanungin ko muna kung pwede. Ganon. So, para kayong hihingi mo na ng permission yan for everything, Kung halimbawa, nagplano kayo, pupunta kayo sa park, or sa lunet, or sa movie, sa resto, ano ba klaseng resto yan, halal ba siniserve yan, yung mga
Ito yung sa perspective ng ano ha, na ang naging nobya nila ay bagong anib ha. Ano mo na yan, hindi yan kaagad magde-decide ng ano, para sa inyong dalawa. Kukonsulta muna yan, ano. So, para makikita mo, para kang mayroong, ano, karelasyon na may parents na overbearing. Alam mo yung overbearing? Oo. Yung like mama's boy or ano, mama's girl para or daddy's girl, gano'n. Na hindi pa nakaka-decide ng sarili ng ano, hindi mo nakukonsulta sa kung kanino, sa authorities. Ganon. Isa yun sa mga dynamics. So, ang isa pa, well, under din to ng ano no, ng sa dynamics, kahit ano pa ang decision nyo, or kahit ano pa ang decision mo as a guy, kung halimbawa gusto mo maging dominant sa relationship, hindi na ikaw ang masusunod. Sorry to tell you. So, mawawalan ka ng ano, ng slightly ng authority, ano. Hindi na ikaw masusunod. Kaya nga sinasabi natin na ano pag may ka-relationship o MCGI, para kang may third party. Or worse, ikaw yung Yes. third party. Bakit ka mo? Ang masusunod palagi, MCGI Tapos saka ka lang, second ka lang. So parang ikaw yung kabit. Ikaw yung kabit. Oo. I-adjust ka niya sa lifestyle niya bilang member ng MCGI. She will work her way around MCGI. Kumbaga may mga furnitures kayo sa bahay, di ba? Meron kayong Oo. furnitures na permanent na na diyan lang siya lagi, hindi mo siya lagi ginagalaw, di ba? Meron ka naman mga furnitures na mga silya, ganyan, na pwede mong i-move accordingly, di ba? Oo. Yung MCGI, parang yung fixed furniture na naka-bolt down sa sahig. Hindi mo magagalaw. Ikaw, yung stool, ikaw yung base, ikaw yung nightstand na pwedeng i-adjust, ilagay sa isang tabi, ganon. Kasi mas importante yung furniture na fixed. At mas mahirap i-adjust yung mas malaking furniture na fixed kaysa sa'yo na isa ka lang bangkito. Bangkito ka lang. So, ganun Ah, ah, yun yung sa perspective ng na kung ang ka-relationship ninyo ay bagong anib. Ngayon doon tayo pumunta sa yung sa matagal na, medyo matagal. Eto yan, makakaramdam ka ng pressure, parang pressure. Like, although hindi niya sinasabi, pero parang nararamdaman mo na kailangan kang umanib. Yon. Doon na pumapasok yung Yung, ewan ko kung naramdaman to ni ha. Ako? Oo. Oo, ni Adina, Oo. no? So, Naalala ko yung yun. parang, Naramdaman ko yun nung una. ikaw nga, hindi pa tumatagal yung jowa mo Pero yung iba dyan na matagal na yung jowa sa mga at least sabihin natin 3-5 MCG. years, pataas. Makakaramdam ka ng pressure na kailangan mong umanib para mas maging maayos yung relationship ninyo. Kasi kung kayo halimbawa ay let's say nagsasama, nakatira kayo sa isang bahay, mapapansin niya kasi na uuwi ka ng madaling araw or magpapasundo ka gabing-gabi na, papahatid ka medyo gabi na, or alam mo yun. So, inconvenient yung makikita mo sa joint account niyo kung saan napupunta yung pera, kung sino-sino tinatransferan niya ng GCash. Sino ba itong mga tao na to? Parang may kabit na. Oo, suspect. Totoo yan. Oo, di ba? Mapaisip ka na lang. So, i-expect mo na ganon. Na meron kang mapapansin sa relationship ninyo na nahihirapan siya mag-explain. So,
So para mas madaling mag-explain para sa kanya, umanig ka na lang. So makakaramdam ka ng pressure na na i-invite ka niyan sa lokal, magpe-play yan ng mga program, dati program ni Best, dating daan. Ewan ko kung ano piniplay na ng mga tapak ngayon, no? Magpe-play yan ng nakaloop sa television nila, no? Para marinig mo. Pagka ayaw mong marinig, umakyat ka sa taas, ika-crank up nila yan. I-volume up nila yan para marinig mo kahit nasa taas ka. So, Correct. magkakaroon ka ng sense na hindi man niya sinasabing direkta or loudly sa'yo na umanib ka na lang kasi, ganon. Mararamdaman mo yun. Yun yung isa sa mga changes na na yun nga, you can expect. Sige, kung meron pa kayong dadagdag, magbatin lang Oo. si Actually, Adin basic, Tanimo. Yes. ikaw Adin, may dadagdag ka ba doon sa expectations? Yun din, sinabi siya lahat kasi di ba nangyari na yan? Tulad ng kinayo niyo sa akin, di ba lahat noon? Yan Oo. din yung nangyari. Lahat Mm-mm. yun. Nga Marami. pala, may nakalimutan ako. Pero alam ko, nangyari din sa ito, Adin, di ba? Yung language ng jowa mo, nag-iba, di ba? Nag-iba, lahat. Pala yun. Grabe. Ano yung mga narinig mo? Anong narinig mo? na yun? Sabi niya, alam mo pa ba kung gunaw na ang mundo bukas? Yung nakapagpa-stress ako yung ganyan. Tapos, ano ba yun? Darating na kapighatian. Dodoktrina pa lang siya nun, ha? Dodoktrina pa lang siya nun. Iyan kasi Yung mga yung sinasaksak sa isip ng sa MCGI. Yung mga Tapos, ganyan. wag daw makikipag-usap. Wag ipapaalam ng nagpapadoktrina. Kasi, ano ba yun? Yung pagsubok. Yung mga pagsubok. Oo. Kasi ito naman, no? Tama yung mga sinabi niyo sa akin nun. Lang talaga sa kanya. So, yun yung mga Grabe. in-expect natin. Ngayon, ito yung pag nandun ka na sa relationship, no, Adi, na sa relationship ka na, built na talaga, no? Kanina may nasabi si Lini Jean. Shoutout sa'yo, sabi niya, no kissing, no holding hands. Wala yun. Oo. Pero, eto naman, yung may mga nakakausap kasi tayo, di ba, nagkukwentuhan tayo sa offline, mga ditapak boys natin, no? May nasabi sila na na yung mga MCGI boys daw, na makakita lang ng tuhod, nag-iiba na yung pakiramdam. Tuhod pa lang yung nakita. So, parang medyo ang isip ko naman, parang silang nasusuppress ng gusto nilang gawin. Nawawala na yung freedom. Siyempre, sino ba naman sa babae yung ayaw nung maka-holding hands? Yung may konting kiss, no? Yung may konting affection, display of, yung, BPA, no? Gusto natin yun, yung public display. Kahit hindi naman PDA, kasi marami namang tao na ayaw din ng PDA, Pero yung kahit dalawa lang kayo in a private, intimate moment, di ba? You are, watching sunset, di ba? Gusto mo naman, syempre, magkatabi kayo, holding hands, ganyan, di ba? Oo. Say goodbye to those. Bye-bye. Oo. Well, kasi akong hindi ako nagkaroon ng ka-relationship na, na MCGI, no? Oo. Kasi hindi naman yung asawa ko. So, ewan ko although naririnig ko ngayon na kailangan magpaalam pag magpapakasal, tapos yung mga restrictions hindi ko alam, hindi ako familiar. So maganda nga kung merong MCGI guys diyan na umakyat baka makatulong, no? Baka po may nakikinig na lalaki. Tulungan niyo po kami sagutin yung issue na yun. Kung paano ba yung sa mga guys, ano ba sinasabi? Bawal na ba? Normal lang naman Ito pa pala natatandaan ko si Spetch, no? Dati sa pag meron tayong gawain, bawal yung magsiping, yung mag-asawa. Which is ang balita ko binago na rin, 'di ba? Kasi umalis na rin ako nung meron ngang paksa na binago na pwede na yata basta parang yung hindi napagkasunduan or something. Hindi ko alam, no.
Pero before, mahigpit sila na pagka merong gawain, hindi pwedeng magsiping yung mag-asawa kasi kailangan malinis ka sa pag-attend. Yun. Dati, ang batayan nila dyan, yung, ano, yung si Uriah na dating yung first, husband ni Bathsheba na inasawa ni David, di ba? So, si Uriah, military code kasi yun eh, yung ganun eh, na pagka pupunta ka sa Holy War, ay hindi ka sisiping sa babae. So tinuturing nila yon na gano'n, na gawain. Parang pupunta kasi si Uriah sa gawain. Ganon. So hindi muna siya sisiping. Ganun yung mga tao ng Diyos. So, yun yung dating batayan. Na hindi naman in-address nung binago yon kung bakit hindi na ganon. Ang sinabi lang ay ang pagsisibing is something hindi naman masama. Ganon. Kaya bakit para lang din yan any other activity na walang masama gawin kahit na pupunta sa gawain, ba? Ganon. So, meron pa ako narinig na pwede mong yung ihandog or ipagamit ang sangkap ng iyong katawan sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, kung may asawa ka, kung ipagamit mo sakap ng katawan mo sa ikaluluwalhati, pwede mong gamitin ang sakap ng katawan mo para maging pa rin, gumanap pa rin. Parang pagganap pa rin ang tungkulin yan eh, pagsiping, gano'n, kung may asawa ka. So, it shouldn't May pumasok sa matter. isip kong madumi. Joke lang. Madumi talaga ang papasok na sa isip mo kasi para lumalabas, it's your duty. It's your duty. So kung duty mo yon, gumagawa ka na matuwid pag ginanap mo, di ba? O bakit naman magiging masama yon? Paggawa ng duty at paggawa ng matuwid before before pagkakatipon. Ganun lang logic nun eh. Di ba? So, basta tama si KDR na pwede na. As long as Ini-imply pinag-usapan niya. niyo. That's the implication. Ganun. So, hindi nadudumihan ang gawain kung may jerjer muna kayo bago ang gawain. Kasi, kung mag-asawa naman kayo walang madumi doon. Ganon. although hindi niya naman ni-refute yung mga ba't sabi ni Brad Eli dati, ganon, hindi niya naman na in-address yun, so itinayo niya na lang yung bagong kanyang version. So, ayun, update. Ayun. Alam mo si Sketch, ang naisip ko noon, nung kung bakit binago ni KDR yung doktrina ba yan? Yung turo na yan sa atin na pwede na pag may asawa na sumiping bago sa pagkakatipon is dahil may asawa siya. So ang nasa isip ko is binibigyan yung justification yung mag-asawa dahil comparing kay Bess na walang asawa. Ayan nga yung point ko na isinasabi ko na ang Diyos ni KD, nako-customize niya. Di ba? Kasi yun ang lifestyle niya. Yun na yung kumbaga sa niya yun ang fixed furniture, yung lifestyle niya. So, yung Diyos, He is in the way. Kumbaga, sa gabal tong ganitong katuruan, I will just make him move around me. I-adjust mo na lang yung aral ng Diyos para mag-fit sa lifestyle mo. And then, everything is fine and dandy, di ba? So, ganun lang yun. So, kung si KD, nako-customize niya yung utos ng Diyos to fit his lifestyle. Ba't naman, ano naman ang kaibahan mo sa kanya? Di ba? Pareho na kayong tao. Ito usapang, maiba lang tayo saglit, no? Usapang sa paglilingkod, kung ikaw talaga debotong-deboto na walang asawa na ang nasa puso mo talaga is maglingkod lang, dun ka sa side ni Bess, no? Kasi talagang lumalabas na yung mga doktrina or turo ni Bess is puro stricto, puro tayo sa aral. Ngayon, kung may asawa ka na,
at meron kang ibang considerations tulad ng asawa mo, pangangailangan ng asawa mo, pangangailangan mo ng let's say pita ng katawan, no, kasama na yung luho. Nung sa side ni KDR, parang mas naging maluwag talaga ngayon, no, kumpara sa before na ginawa sa atin ni Bes. Lumuluwag naman talaga eh. Pagka ang tao, na ilalagay niya na yung sarili niya sa sitwasyon, sa kanya naiintindihan. Katulad nga nung dati naman si Bes, di ba, napakahigpit niya sa pag-aasawa, di ba? Kaso yung mga apo niya, mga mahal niya sa buhay, naglakihan na, na-realize na siguro, kawawa naman yung mga bata kung hinihigpitan natin nagmamahala naman, payagan na kung so yung mula sa very tight, nag-ease up siya. Kasi na niya na sa sarili niya yun eh. Ganon. So, ngayon si KD na, ang higpit naman sobra, walang siping-siping. Biruin mo ha, ansat. Ang gawain ng regular na ordinary member, 3 times a week ang pagkakatipon. Ibig sabihin, kung susunod ka ng matuwid, yung 3 times na yon, walang siping yon. And the night before. So, ibig sabihin, mabibilang mo lang sa daliri mo kung may schedule kayo. So, mahirap yun, di ba? Para sa isang mag-asawa. Ang nagpatupad ng ganon, wala namang asawa. So, he doesn't relate to it. Na wala ka namang asawa. So, paano mo ma-apply yon yung damdamin na yun, dahil wala namang single ka. Pero itong pumalit. Araw-araw tayo halos may gawain. Ayun nga. So, di ba meron tayong community prayers? Oo, no. Ay, nako, tigang. Sa ordinary member nga, ganun eh. Pero sa isang daluwe, meron ka na sa 7 araw, meron ka na agad na -3. 4 na lang ang window mo. Kung ikaw daluuwi ka pa nun ha, kung ikaw dadalo ka ng SK, ng nung palugaw, ng pa-concert, di ba? Yung kung ano nang gawain. May unang pag-ibig, bautismo, doktrina, etc. Yung 4 na yon, ilan na lang matitira dyan? Di ba? Halos wala na. Oo. Di ba? Wala na. So, tutulog na lang. Tulog na lang. Hindi na siya practical. Hindi siya practical. Ganun ka-higpit. So, malaking factor yung pagsiping sa asawa sa relationship pa. Sa relationship, kasi yung, hindi yan natin pwedeng lang na lang yan, tita or kasalanan, no. Ang siping isa yung love language nyo. Tsaka doon nyo na-express yung nararamdaman nyo talaga sa bawat isa. Kumbaga sa laro, ayan yung laro nyo. Sa mga batang naglalaro pa, no. Yun ang laro nyo. Special para sa inyong dalawa. So, yun. Tapos, i-shoutout ko lang si Sis Elista, nakikinig siya. Dagdag ko rin yung sinabi ni Sis Limi Jean na no Valentine's Day, no Christmas, not attending wedding as abay at ninong or ninang. Lalo na, no, kahit anong okasyon, tulad nung na-experience ko, wala rin akong family reunion. Hindi ako nakaka-attend. Hindi ako kilala ng mga buong pamilya namin. Wala ako sa mga pictures ng Ang daming bawal. Oo, madami talaga. Madami ka isasakripisyo. Shout out kay Jamie Pat. Yun. So, yun. Pero naman ngayon di ba lumuluwag na, So, which is actually good. Ang hindi lang naman maganda doon, bakit ngayon lang? Bakit nung kay Bes sobrang hihigpit ninyo, di ba? Bakit inantay pang mamatay yung matanda? It just proves to say, ito lang ang patunay na kung sino yung talagang nangunguna na pumapalit, siya naman talaga yung nasusunod. Huwag na nating idama yung Diyos o kung sino man dating. Huwag na kayo magtago sa likod ninyo. Ang nasusunod talaga, tao lang din.
Correct. Kasi kung kung hindi tao ang nasa likod niyan, kahit sino pang pumalit diyan, kahit sino pang iupo mo diyan, it will just remain the same. After all, ang sabi, si Kristo eka ang noon, ngayon, at magpakailanman, di ba? Oh, Mm. forever and ever. So, Opo. kung bakit nag-e-evolve? Eh kasi, iba yung pumapalit eh. Tingnan mo, si Perez, Mm. di ba? Oh, nung mawala siya, maraming binago si Bes. Di ba? Mm. Hindi kasi na mga natutunan kasi niya iba sa Iglesia ni Cristo, ganon. Kaya yun na-adapt natin. Pero ngayon, tinutuwid na tayo ng Diyos. Ganon, di meron siyang dahilan, tinuwid na raw eh. Di ba? Ang kaso mo, Mm. nung namatay siya, meron naman nagtutuwid sa kanya. Alam mo, Sis Bex, So, ano? agree ako sa mga let's say, sabihin natin pagtutuwid, no, ni Ah, KDR. Ang hinahanap ko lang naman kay KDR is mag-announce siya. Yung circular, di ba pag meron kang mga binabago, kailangan sabihin mo, hoy, binago na namin, para yung ibang mga kapatid is aware. Na yung iba, ito pa rin na sinusunod, bakit ah, ito na. So doon alam nagsisimula mo, yung doubt eh. kung ano ang kulang sa kanila. Sa ibang religion kasi may ganyan, sinasabi mo. Mm-mm. Yung JW, yung Jehovah's Witnesses, tsaka yung Mormonism, meron silang website na na ipinapublish pag mayroon silang babaguhing rules na hindi na applicable, nilalagay nila doon. At Mm-mm. saka yung mga questions na gusto nilang i-address, marami silang question na hindi ina-address pero pagka natripan nilang i-address, nilalagay din nila doon sa Mm-mm. official website nila. Ng MCTI walang ganun. Mm-mm. Ang makikita mo doon sa kanilang mcgi.org, para lang siyang newsletter. Correct. Oo, nagkaroon ng ganitong gawain, nagpakain ng lugaw, may paliga, may indoctrination, ganon. Yun lang ang mga laman ng nila, ng website nila. May buhay pa ba 'yon? Yung mcgi.org. Ewan ko So, kung may nag-a-update pa. Si Spetch, wait lang basahin hmm, ko lang yung sige. message ni Michael E. Elliott, no? Nakikinig siya. Sabi niya, basta ang maliwanag dapat mas matimbang ang gawain kesa pamilya. Which is true. Totoo yon. Sinabi niya. Laging mataas ang gawain. Sa lahat ng pagkakataon, may sakit ang anak mo, susunod ka lagi sa gawain. Tapos sabi naman ni Sis Jamie Pat, bawal ahit kilay, bawal tumabi sa lalaki, bawal pag-usapan yung pagkasintahan, pero ngayon pwede kilig basta wish drama. Oo nga. Sabi naman ni Sis Elistan, ayaw po sabihin na dati mali tapos itatama. Tapos sabi po ni Dave Almer Manawara, lumuwag ang pagmamalakad at napansin ko na karamihan sa mga kapatid na babae may mga make-up na at nagiging mapag-ibig sa sanlibutan na. Oy, totoo po yan. 100% yon. Madami Yung talagang binago. yung mga makeup na yan, hindi naman yan explicitly said na bawal sa doktrina. Ewan ko lang ngayon hindi ko na napakinggan yung bagong doktrina. Pero kasi, ang nabutan ko yung 13, yung mataba pa si Bes, Mm. malaki pa siya niya. Tapos, nasa likod niya painting ng yung puno-puno ng straight na daan, gano'n. Yun ang nabutan ng doktrina. Yung doktrina na sinabi niya doon about makeup, ano, yung pagpipinta na ginawa nagpipinta ng mukha na ginawa ng mga babae ng Israel noon ay sinumpa sila dahil doon sa pagkokolorete, ganyan, pagkakalapis ng kanilang mga paa. Yung kahit nga yung high heels bawal yung kasi nagiging ngayon sa sa floor, parang ina-attract mo yung attention ng lalaki, parang gano'n, no? Mm. Tapos, nangahigpit daw sa kanilang mga suso. So, ang inequate ni Bes yan as using bra. So, that time,
may implication ng na against sa paggamit ng bra. Ano kasi nga daw, panghigpit daw yan eh. Ganon, para pumush up, ganon. Pang tawag pansin pa rin. Ganon. Yung bra, pang-support yan eh, tsaka protection. 'Di ba? Try nyo kasi hindi naman kasi siya nagbabra, kaya hindi niya yun, naintindihan. Ang alam niya, yung nasa Bible. Kasi alam niya na nasa Bible, yun ang yun ang purpose ng mga babae noon para ihigpit, magkaroon ng cleavage. Ngayon, meron pang isa, ansat, yung magbubunot ng nag-shape ng kilay. Minamak niya pa nga yun eh. Ginagano. Yung kumbaga para nasasaktan. Ganon. Tapos lumipat sa kilikili. Yun. Parang gumunguwi na gano'n. Na nagpupunot ng kilikili. So, ibig sabihin, nung time na yon bawal mag-ahit at magbunot ng kilikili. Yung doktrina na yun. Ewan ko kung hindi nyo tatanggapin. Kung kayo ay naanib ng year 2003 pababa, yun ang doktrinang napakinggan nyo.